38.6, daddy! Hey guys, ito nga po pala yung araw na napakahirap dahil nagkasakit nga ito yung baby ko at ito rin ang naging dahilan kung bakit hindi ako nakakapag-upload ng ating mga vlogs dahil nga naging ina muna tayo at napakahirap talaga pag ang iyong baby ay nagkakasakit ay nahihirapan talaga ako ng sobrang lalo na kung mapapansin nyo nga ipanay nga ang tingin ko din sa hawak kong ito ay aba ay magugulat kayo na aba ay nag 38.6. Agad ko nga tinawag yung aking asawa para nga na pumunta na din sa ospital at dito nga sa bandang ito ay mainit-init na at nagdalawang isip pa talaga ako kung dadalhin ko pa sa ospital para maipa-check up. Dahil nga nagsuka na, nung nagsuka na, doon na ako nag-worried kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik. At doon ko na nga napag-desisyon na aba, kailangan ko na talaga itong ipa-check up at idala sa ospital dahil yun na naman ang open 24/7. Kaya ito, bago ang lahat, ay ito nga aking pinunasan at nilagyan ko muna nitong towel para naman bumaba itong lagnat ng baby ko. At napansin ko nga medyo nahihirapan siya dito kaya talaga namang aba, at sa part na nga nito, ay ito na nga, pupunta na nga kami at dadalhin na namin itong baby ko para magpa-check up. Ako nga medyo naiiyak-iyak na din dahil nag-aalala na ako dito ng sobra. Isinama nga namin dito yung aking kapatid at nagbakasyon nga lang pala dito ng mga 1 week itong kapatid kong yan. Nandito na nga kami sa may hospital at talaga namang dinalala talaga namin siya. Nagulat nga ako dito pagkarating ko dahil nga ang dami nga palang mga pasyente nasa loob at nakapila. Nakiusap nga lang pala ako na baka kung sino pwede mag-assist sa amin ng aking baby para ma-check up na siya. Kaya ito for the karga person sa baby namin. At kung inyo nga mapapansin ay wala nga siyang suot na pang ibaba na short dahil nga binigyan siya ng sahuran para sa kanyang ihi. Ciao lang. Inom na ikaw nito. Inom na dali. Mainit yung camera. At ito na nga, habang kami naghihintay, ito yung aking baby. Inaaliw-aliw ko nga dito at talagang minomonitor namin mag-asawa. And look, the haggard face with my husband. Aray. Habang ini-edit ko nga itong vlog na ito, aba, ay napakainit pala ng camera ko kaya na medyo naglalag. At ito na nga, sa part nga nito, pupunta nga kami ng tindahan para bumili ng aming makakain. Sa totoo lang, ito pala ang aming hapunan. Ang hapunan nga sana namin ay kamote. Meron kaming inihaw, kaso naiwan nga namin sa bahay dahil hindi nga namin inaasahan na maisusugod sa ospital itong baby ko sa sobrang init at sobrang taas ng lagnat. Aba naman. At isa pa sa nagpakaba ng dibdib ko, yung nagsuka na siya sa part na yun. Kaya ito, talagang hindi na ako nagdalawang isip na nagpatumpik-tumpik pandalhin. Aba, ay natakot na ako. Tsaka sa paihidin. Sa laboratory daw idadalhin. Ihini siya lang. Ito nga pala yung first take na dinala ko nga din sa laboratory ay akaunti nga yung inihi ng aking baby dahil hindi wala naman kami magagawa dahil bata. Pero sad to say dahil mapapaulit nga kami dahil kukunti ang kailangan daw talaga nila ay mas mataas daw sa kalahati. Aba ito, ulit na naman. Kuha na naman kami ng panibagong sahura ng ihi nitong bebe na iri. At ito panayhin tanay na naman tayo nitong napakatagal. Ay kainaman ba yan naman dahil hindi naman agad sinabi sa akin kaya hindi naman namin alam eh. Pero walang magagawa, andyan na yan. Kaya ito sa part na to ay di pumunta nga muna kami din sa McDo at dito nga muna kami kakain dahil hindi pa talaga kami nakakapaghapunan ng maayos at yung kinain nga naming noodles ay aba ay parang wala din. At habang tumatagal ay nagugutom na talagang aking kalamnan at sikmura. At nangakit nga yung aking asawa na kumain na nga kami kahit merienda laang o tinapay at na makainom man laang ng mga kaping mainit-init. At syempre mas masarap kung nakamakdo. Huy! Nakapasok na nga pala kami din sa loob at ito, naka-order na nga ni po ako nito. Ikabuti na lang po talaga at hindi masyadong madami ang pila kaya ito okay na okay at nakakaupo agad ng maayos. Aba, ay kahirap talaga. Kung makikita niyo sa mukha ng aking bibay na kasimangot at malungkot, talagang masama ang lasa. Naku, sabihin na lang natin, masama ang pakiramdam, yun na yun. At habang nga kami naghihintay, aba, ay nagpa-picture nga lang pala kami dito sa aking kapatid na bunso. Aba, ay picture yan. Aba, hindi rin nga nagpahuli itong aking asawa at nakisabayan din sa picture. Ho, di ba ayaw magpatalo? Anyway, hindi pa nga kami nakakatagal-tagal sa paghihintay. Ito na nga, dumating na nga agad itong aming order at ito na nga, aba, itong kapatid ko nga ay lamig na agad. Aba, ay balot na balot sa jacket at habang ito namang aking asawa nakataas ang paa habang kumakain at ito, for the kain tayo at habang naghihintay at nakapagpahindag na, ito, for the picture na muna kami bago kami umuwi. At this moment nga, andito na nga kami sa bahay at ito nga ako, nag-edit nga ako dito ng vlog habang binabantayan ko tong aking baby at panay ang tingin sa kanyang hot temperature na tinatapat din sa noo. Halos hindi nga ako makatulog that time at talaga namang ako nababalisa kaya panay ang aking punas, tingin, panay ang tingin. Hindi ako makapaniwala nga nag 39.4. Mga bandang oras nga pala nito ng mga alas 3 ng madaling araw. At iba na nga yung aking nararamdaman dito, naghahalo na ang aking kaba at takot. At halos hindi nga ako makapaniwala sa pag-temperature ko ng hot temper niya ay talagang paulit-ulit at hanggang dun talaga ang init niya. Nag 39.4 na siya at natakot na nga ako kaya nagmadali akong gisingin ng aking asawa habang ito naman pinupunas-punasan ko yung kanyang ulo para mawala man laang mabawasan yung init ng nakatawan ng kanyang nararamdaman. Di sa
noo. Aba, ay talagang kailangan ko siguro itong ibalik sa ospital. At ayun na nga, naidala na nga ulit namin sa ospital. At heto, dala na din namin ito langgana na may tubig. At heto, ito na ang ganap sa amin. Aba, ay dito na nga wari kami magmamagdamagan sa ospital. At aba, ay wala na itong tulugan. At dito na nga nag-uumpisa ang aming puyatan. At talaga namang salitan kami ng buhat din sa bibi ko dahil hindi na nga talaga siya makadede nung kanyang milk. Aba, sa totoo lang nakakailang balik na kami sa milk nito dahil nga sa konti-konti lang yung kanyang naiinom at napapanis na dahil nga sa katagalan dahil hindi naiinom. Ay ito nga, at ito na nga lang kami na nga lang dito mag-asawa ang baby at saka baby ko ang nandini sa ospital at wala na nga masyadong pasyente. Aba, ay magdamagan nga kami dining gising. At kung inyo nga mapapansin yung baby ko ay medyo hirap na sa paghinga nga dahil nga barado yung kanyang ilong at pinupong-ot. Ay Diyos ko po. Taas na lagnat mo. At this moment kaya inabot na nga kami dito ng maga at gising pa rin nga po ako din that time. And this morning nga medyo dumadami na din ang mga pasyente kaya nga pala kami dito nagtagal at magdamag din sa ospital kasi nga natatakot kami na baka abutin ng convulsion sa bahay. Mas mainim na nandito na kami sa ospital at least iba-iba mas madaling ma-assist ang aking baby. At para hindi na rin mataranta ang aking asawa sa pagdadrive. Uwi muna kami sa bahay. Ito ka na ay bag ko. Lang. This time nga ipauwi na nga kami sa bahay at pinauwi na nga kami. Naresetahan na nga rin pala ng gamot yung baby ko. Actually meron na talaga sadya akong pinapainom na gamot at yun pala yung paracetamol na tempra. At dahil nga sa bumaba na ang lagnat ng baby ko ay umuwi na kami kagad. Kung mapapansin nyo nga hindi ko nga bitbit yung baby ko dahil nga pinauwi punta ko nga dito. Tinawag nga namin yung aking ama at ina dahil nga hindi talaga namin kaya at kami liyong-liyo na sa antok. At sila ay nakasakay po sa top down. Heto na nga takauwi nga po pala kami din sa bahay. Ako nga dito hilong-hilo na parang babagsak ang aming katawan at hindi na talaga namin kaya. Sa totoo ang first time ko lang maranasan na ganito kataas ang lagnat ang aking baby kaya hindi ko talaga hinayaan na mag-iis din sa bahay laang. At nakikita ko yung anak kong nahihirapan kaya talaga na bali na nga magpuyat sa ospital at least payapa ang aking isip kung nandun sa ospital at merong mag-a-assist kaagad kapag sakaling magkaroon ng problema. Ngunit ang problema pang rin nga namin ay hindi pa rin umihi-ihi itong aking baby at yun na lang talagang hinihintay ko. Paano gaba naman nga yung kakaihi ay hindi naman nainom ng milk. Kaya heto, tiis-tiis na lang for the hintay ang person. After 6 or 5 minutes lang ata natutulog ko, ito nga nagising na kami at kumain. Ay habang nga kumakain pa lang kami, yun na nga umihi na nga yung aking baby at laking gulat, laking tuwa ko din na nakaihi na rin siya sa wakas. At yung aking amang ko nga ang aking kasama at tinake out na nga namin yung aming kinakain na pagkain na in-order lang namin. At para sa amin ay doon na kami kakain habang naghihintay ng result pag pinasa na namin itong ihi ng aking baby. Sapagkat ang kailangan na lang talagang kulang na hinihintay, ito nga ning sa ihi niya para nga naman ay i-laboratory na namin. To make sure kung ano ba talagang problema ng aking baby, kung may UTI ba siya, pero mas okay na rin yung ganoon. At heto na nga, nakarating na nga ulit kami din sa ospital at heto, magpapasa na nga ako dito ng ihi pero nagkaroon na naman ng problema. Tinanong nga ako dito kung paano nga ang pagsasalin ko dito ng ihi. At heto, katakot-takot na naman ang ating naku po ay nakakaigma na. Ay mali daw nga na yung aking pagsasalin kaya heto, mapapaulit na naman. Kainaman, hindi ba naman ayusin ang pagsabi ko ano ba dapat ang tama at mali sa pagsalin o ano bang kailangan gawin para hindi magkamali. Kaya sana naman po sa mga ganitong bagay, pag yung mga taong hindi alam ko anong gagawin ay sabihin nyo naman po ng maayos at heto, paniguradong paulit-ulit na naman kaming babalik sa inyo at nakailang kuha na naman ang pangsahod na naman sa pang-ihi. Eto, pang ilan na ere? Pag hindi pa naman yan dinala. Tingnan. Ay sa totoo lang, mapapamura ka na lang talaga dahil ikaw baga naman magdamag, puyat ka sa paghihintay ng ihi ng iyong baby tapos nakailang kuha ka, nakailang pasa ka sa laboratory, hindi tinatanggap dahil nga mali ang aming ginagawa. Kung nung kaunahan hindi nga tinanggap dahil nga akaunti daw yung ihi, dapat daw lampas sa kalahati, adi inulit nga namin. Munod, nung ipapasa na, ay ayaw ng problema, mali naman daw ang aming pagsalin at ito, hindi ko na alam kung anong gagawin. At heto na ang ating pangatlong pagpapasa, sana naman ay matanggap na nila at talagang namang ako ay lulang-lula na at gustong gusto ko nang matulog. Dito na nga yung sa part ng pangatlo, hindi nga agad kinuha, tinanggap dahil kailangan daw kumuha daw ulit kami ng panibagong request. Ay kainaman, kasura. Ay sa totoo lang, kahit yung aking amay naiigma na din. Balik na muna kami. Kukuha ka na yung bagong request natin. Inabot na nga pala kami dito ng gabi at heto nga, pinainom ko nga ulit itong aking baby ng gamot para sa kanya dahil tumataas na naman ang lagnat. Aba, ay kailangan talaga naming tuloy-tuloyin ito. Actually, sa wakas nga nakapagpasan na nga ako ng ihi ng baby ko kaya heto, ito na ang ganap. Tagahintay na lang kami sa result kung anong kalagayan at kung anong kalakalabasan. Aba, ay pagpasensyahan nyo na po yung voice over ko simulat sa una dahil talagang hindi mabuti na din ang aking pakiramdam. Pinilit ko lang talagang i-voice over to dahil para ma-share na din sa lahat na ito ang dahilan kung bakit
bakit ilang araw na tayo hindi nakapag-upload ng vlog natin. At heto, actually for the first time ko lang talaga maranasan na itong ganito at ngayon ko lang naranasan na mag-asikaso ng mga ganitong klaseng papel na kailangan ko pumunta at maghingi ng tulong. Aba ay papasabi ka na lang, nakamahirap pala talaga pag nagkakasakit ang iyong anak. Mas gugustuhin mong ikaw na lang kaysa ang iyong anak, wag lamang makitang mahihirapan. Pero wag kayong mag-alala dahil nangyari at natupad yung aking hinihiling na yan dahil ako yung sumunod na nadali at nilagnat din, lalo na't nagkatrangkaso pa. Aroy. Ay kung inyo ngang makikita ay kahit papaano nakakapag-utay-utay ng maglakad itong aking baby at nawawala na siguro ang sama ng kanyang pakiramdam na pagkaroon ng hilo. At dito na nga sa part na ay pauwi na kami, pero bago kami umuwi kami dadaan muna din dahil kami nagugutom na. At heto, dito muna kami nga pala dito ay magpaparis muna dahil nga nandito na rin yung aking ama at aking mga kapatid kasama ay ito na nga ni at nandito na nga, dito nga kami maghahapunan at ito pa lang yung aming hapunan. Ay sa mga nakakaalam ay masarap po ang paris din lalo na yung sabaw ng mami na may baka. Ay yung sabaw talaga ng baka ang gustong gusto ko. Pagpasensyahan nyo na muli ang aking boses, talaga nagbibinata dahil paus tayo for today. Kagagaling ko pa lang sa sakit. At as you can see dito nga sa part na to, aba ay kumakain na nga yung aking baby at natutuwa na nga ako kasi nakakahigop-higop na siya ng sabaw. Medyo napapanatag na nga ako, nakikita ko na aba ay gumagaling na talaga. Ay hala siya, ito nga pala ang Sayami Vlog. At sana wag niyo po ang kalimutang suportahan. Hala, yun lang po. Ay hala siya, bye-bye.